Maging ang non-government organizations ay patuloy ang pagkakaloob ng tulong para sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Aabot sa 10 milyong piso ang tulong na ipinagkaloob ng ilang grupo na gagamitin para sa pagsasaayos ng mga nasirang tahanan. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Patuloy ang pagpapakita ng malasakit at pagbibigay suporta ng iba't ibang organisasyon sa mga Pilipinong matinding nakaranas ng hagupit ni Super Typhoon Yolanda. Nakatanggap ng pinansyal na tulong na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso ang global non-government organization na Habitat for Humanity Philippines. 10% dito ay mula sa Nielsen Philippines, isang market research company. At ang natitira na may mula sa Saigon Broadcasting TV Network, isang Vietnamese media outlet na nakabase sa Amerika. Gagamitin ang nakalap na pondo para sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga tahanan ng mga Yolanda survivors. Sa issue naman ng korupsyon, tiniyak ni Charlie Aico, CEO at Managing Director ng Habitat for Humanity Philippines, ang transparency mula sa kanilang grupo. Aniya, tunay na makikinabang ang mga Yolanda survivors mula sa mga donasyon na ibinigay sa kanilang grupo. We cannot be audited by anybody. We can just be audited by the top firms in the world. And of course, we provide regular reports to our donors. Hiling ni Stuart Jamieson, Managing Director ng Nielsen Philippines, na agad sanang bumalik sa normal na pamumuhay ang mga nakaligtas mula sa mga kalamidad na tumama sa Pilipinas noong nakaraang taon. Any calamity becomes quite stressful, and the sooner people can get some form of normality back into their lives, a roof over their head, food on the table, back to work, I think that's what I would hope for, is that would happen as quickly as they can. Ikwinento naman ni Du Yen, Director ng CBTN, kung paano siya naantig sa mga sinabi ng isang batang babaeng kanyang nakapanayam noong pumunta ang kanilang crew sa Tacloban. Hiniling ng batang babaeng ito na huwag silang tingnan bilang kaawa-awa at biktima. Sa halip, ituring sila bilang mga survivors. The more she said, the more I think the Philippine people are very strong. They take an action, they face it, and now they deal with it. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.